Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ami from Japan, kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 1 to 7, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din. Teka lang. Sa nakataba ng puso na yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring ito is vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Ang dami yung energy sa mundong ito. Kunin mo lang ang sa'yo. This is a energy reading. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo ang sarili mo. Meron tayong 8, 14, 28, 29, 20. Okay. Nagkakaroon ng ano, no? Meron tayong Gemini, Libra, Cancer, Virgo. Okay, nandito ka sa sitwasyon. Siguro kayo is a person na hindi ko alam kung pupunta ka sa maraming tao, sa mataong lugar, or maaring artista ka, or maaring sikat ka, or maaring pinagtatrabahuhan mo ay matao, ganyan. O kaya you're in a networking, may mga group ako nakikita, may mga audience, iba is siguro you are in a public na situation or hando sa may outdoor ako nakikita, no? Baka iba sa inyo mga sikat talaga kayo. O kaya yung pinagtatrabahuhan mo is sikat, o kaya may mga nakakasalamuha ka ng mga sikat na tao, or baka ikaw is sikat. Yan ang nakikita ko. May pupuntahan kang mataong lugar. Ang nakikita ko din is meron ditong man, ano, siguro when it comes dito sa man, handoon yung sitwasyon na maaring, kasi this is a past, maaring this is your friend, ito yung karelasyon mo, kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, kung sino man siya. May tao ako na nakikita dito na maaring nagkaroon kayo ng quarrel, o hindi pagkakasundo, o conflict man yan, or situation. Maaring ito tao ito is malapit to sa'yo. Sa nakita ko dito. Mag-ingat kayo. May tao na sneaky. No, may tao na wearing a mask. Someone's wearing a mask. Or maybe you wearing a mask. Ganyan. Kumbaga, andun yung sitwasyon na itinatago mo yung ikaw. No? O kaya andun yung sitwasyon na may mga itinatago kang feelings na ayaw mong makita ng lahat. Kasi nakikita ko sa'yo na you're feeling emotions sa buhay mo, or nagkakaroon ka sa iba, or nagkakaroon ka ng mga reflection from the past emotions. No? Kaya doon sa sitwasyon mo, siguro you're hiding your feelings, ganyan. Sa nakita ko dito. Siguro may mga nakaraan na situation dito sa nakikita ko dito, no? Yun. Pero you're looking to the future na rin sa nakita ko ito. Iba sa inyo siguro nagtataro kayo. Yun na nakita ko. Or may hilig ka magtaro, or you have a friend na nagtataro, o kaya is pupunta ka sa magtataro. O kaya handun yung sitwasyon na may hilig ka dun sa pagtataro. Na manood, mga ganyan. In a social media, mga ganyan. YouTube, Facebook, TikTok, mga ganyan. Merong isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo na magtatapos. There's an ending situation. There's a loss. Ako nakikita. Maraming klase ang loss, ha? Loss of money, loss of job, loss of relationship, loss of tiwala, loss of happiness, something, loss of, maaaring kung may mga pet kayo, ipasok mo. May mga depression ako na nakikita sa'yo. May sakit ba kayo?
May nararamdaman ka ba medyo mabigat ba yung iyong energy this time? O may mga, o you feeling ill, no? Na o mabigat yung pakiramdam, o baka may sakit ka sa nakikita ko dito. Yun. May mangyayaring pagbabago sa'yo. May transformation happen sa buhay mo. May something happen. Ay, namatay yung iPad. Pero nakita ko nalulungkot ka. Mayroon din mga sitwasyon na paninindigan mo. May mga sitwasyon na paninindigan mo, magte-take action ka. Ang nakikita ko dito kasi nakikipag-compete ka sa nakaraan at sa future. Mayroon talagang past situation ako na nakikita sa'yo. Yung mga paninindigan ka at may mga tao na pupuri sa'yo or may papuri ako nakikita. May mga kasiyahan, may situation din na someone's give you a love or ikaw ang bibigay ng love. Yun na nakikita ko. May mga tao na maaring bagong kukonek sa'yo or magkakaroon ka na or yung mamamagnetic mo yung mga new connection sa buhay mo. Magkakaroon ka ng magnetic power. Magnetic power rin. Mga ganun. Lalo na if you are in a social media, artist, ganyan. Maaring mapapansin ka nila or ma-recognize ka nila. Mas makikilala ka, ganyan. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Sagittarius. Please show me. Ano pong energy ni Sagittarius? June 1 to 7. Thank you. Hindi ba paling yung card ko? Hindi ko, ako ata paling. Okay. Ano po to? Okay. Okay. Ang energy mo, nakikita ko sa'yo dito, may mga sadness, may mga kikimkimin ka daw na nararamdaman. Yun na nakikita ko. May mga, you feeling stuck. Yan. May mga sitwasyon na may feeling stuck ka. May mga sitwasyon na magiging on and off yung action mo. Yan, may mga ganun. Ako nakikita. Halimbawa, nagugunchilyo ka. Alam mo yung gunchilyo? Parang nagaganon. Diba nagugunchilyo ka? O any situation, parang gagawin mo siya, tapos bibitiwan mo. Gagawin mo siya. Ay, gagawin ko ba? Ay, wag na lang. Ay, may mga ganon situation, no? Sa nakita ko sa'yo. Parang there's an on and off action. Ako nakikita sa'yo. Also, ang energy ng iba is, ang nakikita ko dito is is more stagnant. Maaring makakaramdam ka ng katamaran. Ganyan, sa iba. At may nakikita ko dito na maaring magiging cold ka or someone is magiging cold sa'yo. Yun na nakikita ko dito. May iiwasan ka ata? Parang may iiwas sa'yo o may iiwasan ka? May iniiwasan ka. Hindi na nakikita ko dito. Nagkaroon pala dito na no? Nagkaroon ng pagpapabaya. Huwag niyong pabayaan yung sarili niyo, ha? Or relationship. Yun nakikita ko. May taong makasarili. Ako nakikita dito. May taong bitter. May tao na there's a rejection eh. Yun na nakita ko. Ano pong parating kay Sagittarius? Tingnan natin. Ano po ang parating kay Sagittarius? Please show me. Diba dito kayo,
lungkot ito. Ay, sinabi ko na pala yun. Yan. O, ma-out of balance kayo. Ganyan. Dito. Kumbaga, is sana walang sama ng loob o tampo. O nakikita dito. Sana hindi. Sana hindi kayo yun. Or may. Parating sa'yo is a Page of Cups. Ano pong pwede ko malaman kay Page of Cups? Ano po to? Okay. Maaring ikaw or someone, no, is may tao dito na gusto kanya kausapin. And then, either to a text message or, kasi hindi niya alam kung kakausapin ka niya, tatawagan ka ba niya, text ka ba niya, hindi niya alam. Andun yung sitwasyon na napanghinaan siya ng loob itong taon na to. Ganon. Kung titignan ko rin sa kanya, sa iba sa inyo, itong taon na to, hindi siya nag-effort. Hindi. There's a lack of effort ako nakikita sa kanya. Dito. Maaaring itong taon na to is kasama mo sa trabaho. Ganyan. Maybe this person is sinusuportahan mo or sinusuportahan ka niya. Meron tayong lahat ng element. Nandito lahat Lahat nandito. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Gemini, and Libra. O, nandito lahat, diba? Yun ang nakikita ko. May taong kinakabahan, may taong natatakot. Ganyan na nakikita ko. Meron ditong may isang sitwasyon sa buhay mo na nangyari na noon is nangyayaring muli. Parang paulit-ulit na nagaganap sa'yo. Meron sitwasyon sa buhay mo na gano'n. Maaaring may tao ditong very immature, ganyan. Yung iba dito, parang andito rin yung sitwasyon na hindi nyo alam kung paano kayo magsimulang muli. Nalilito kayo. Kumbaga, may mga sitwasyon na pwede kayo malito. O, so parating sa'yo. Ayun na, sabi ko na. Iba sa inyo, malalack of focus kayo sa inyong gustong gawin. Yun ang nakikita ko sa'yo. Anong dapat mong iwasan ni Sagittarius? Okay. Ano pong dapat iwasan ni Sagittarius? May mga failure situation, may nagfi-fail. Anong dapat po iwasan ni Sagittarius? Please show me. June 1 to 7. Kumakanta ka na. Ano po to? Wait, 3 of Swords. Okay. Okay, dapat mo daw iwasan. Dami yung saliwa. Anak, akang dapat mo daw iwasan yung isang sitwasyon na hindi ka makarecover sa difficult na sitwasyon na pagdadaanan mo sa buhay mo o pinagdadaanan mo sa buhay mo. Siyempre, iwasan mo din yung mapag-isa. Iwasan mo din yung isang sitwasyon na kasi may mga sitwasyon na kailangan mo nang i-withdraw Kailangan mo nang abandonahin. Kasi nangyari na yun. No, iwasan mo din na ma-burnout ka, ma-stagnant ka, magkaroon ka ng stress in life. Iwasan mo na, alam mo yun,
malack of confident ka at hindi ka magang stable sa sarili mo. Ganyan. Iwasan mo din na, syempre, hindi ka mag-focus sa sarili mo dito. No? Iwasan mo yung hindi rin na ma-accept yung mga bagay-bagay na nagaganap sa'yo, or iwasan mo na hindi ka makapagbigay ng forgiveness, or iwasan mo hindi mo ma-release yung mga pain na nararamdaman mo, if ever na meron. No, kasi nakita ko naman doon sa sadness situation ako nakikita sa'yo. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng lesson learn sa mga nangaganap o nangyayari sa buhay mo. You need mong ma-accept yung mga lesson na yun. You need to awake din kasi sa mga bagay-bagay, no? Sa nakita ko. Acceptance din, no? Sa nakita ko dito. Yun. Iwasan mo hindi ka magkaroon ng acceptance. Iwasan mo na hindi mo alagaan ang sarili mo at hindi ka mag-focus to structure, to rebuild yung sarili mo. When it comes to love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kasama sa trabaho, kaibigan. Kamusta po ang love ni Sagittarius this June 1 to 7? When it comes to love, there's the 5 of Swords. Tsaka sabi dito, iwasan mo din na if you have a problem, huwag mo sarilinin. You need to share your problem sa ibang tao na trusted mo. Ha? 5 of Swords, the love. Ano po pwede ko malaman dito? Ay, ano ba yan? Ay, pareho. Okay, when it comes to love, ang nakikita ko sa dito ay mga tensyon na hindi natapos o hindi pa nare-resolbahan, no? Sa nakikita ko dito. Nandito rin yung pananahimik mo or pag-iisip sa mga naganap o nangyari in the past. Kung nagkaroon ng separation, nagkaroon ng separation sa nakikita ko dito. Andin yung feeling alone, yung feeling abandoned, yung feeling rejected, maaring iniwan ka sa ere, maaring pinabayaan ka, nagkaroon ka ng sadness. May mga sitwasyon na naging hard sa'yo dito sa sitwasyon na to na when it comes to love. Pero hindi pa to nare-resolbahan actually sa ngayon, sa nakikita ko dito. Maaring tumatama-tama pa rin ito sa isipan mo, itong sitwasyon na to sa mga nagkahiwalay o nagkaroon ng mga pambubuli o nagkaroon or you feeling bullying, no, with someone. Andito yung sadness kasi. Maaari din na nagkaroon kayo ng conflict. Nagkaroon ng mga sa iba sa inyo kasi nagkakaroon kayo ng battle thought no, dito sa situation. Isa sa inyo naging weak. Ano pwede ko malaman dito? Anong ibig niyong sabihin? Okay. Okay, kung kayo is, iba dito sabihin ko meron tayong Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Yun ang nakita ko. Walang Earth. Walang Earth. Wala ating mundo. Wala. Joke. OA ni atin yun, no? Okay, ang nakikita ko dito is may mga taong galit. Mga taong hindi naging good or okay, when it comes to sa love, ang nakita ko to, itong tension na to is hindi pa to nare-resolbahan. Nagkakaroon ng doubt to communicate, sa nakikita ko dito. Kung nagkahiwalay kayo, imari ikaw, nagda-doubt ka na makipag-communicate or siya, nagda-doubt siya na makipag-communicate. Doon sa nakikita ko dito. Andito yung sitwasyon na isa sa inyo
is nagkakaroon ng paninindigan sa relationship o sa destination na tinahak nyo. No? Dahil hindi pa nga naresolbahan. Yun ang nakikita ko dito. Pero, hindi niya kasi alam, ikaw or siya is hindi niya alam kung paano kanya kakausapin. Kumbaga, siguro ando siya sa sitwasyon na thinking sa mga naganap po nangyari. Ando siya sa pag-iisip pa. No, itong taon na to. Kung sino man siya, paari kasamahan nyo nga ito sa trabaho iba sa inyong karelasyon. Pero sinabi ko naman yung di ba? Elements. And then also, kung kayo is magkasama nitong taon na to, ang nakikita ko sa inyo, kung tutuusin, tahimik ka lang. Tahimik ka lang kahit na nagkakaroon sa inyo ng away, minsan, conflict, hindi pagkakasundo, ganyan. O kaya, tahimik ka lang din na naghihintay palagi sa kanya, ganyan, or siya yung naghihintay sa'yo. Kung nasa relasyon kayo ha, oo, may mga point o may mga time na nagkakaroon ka ng doubt sa kanya. No? Kumbaga, siguro itong taon na to ay nagbibisi-bisihan o ikaw nagbibisi-bisihan ka. Maaaring nagkakaroon na, bakit? Bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka nagpunta? Anong ginawa mo? Anong oras ka uuwi? Anong nangyari mga ganon. Yan ang nakikita ko sa inyo. Kung sa mga singleness. Sa mga single dyan, manifestation nyo talaga, no? Sa mga single, maghintay ka lang daw. Pero merong darating. Ibig sabihin, merong kang makikilala dito. May makikilala ka raw. Maaring itong tao na to sa iba sa inyo, nakakausap mo na to. Maaring this is your friend, nakakausap mo na tong tao na to. Maaring may babalik nga. Sa iba sa inyo may babalik. Or manifesting na bumalik. Tingnan natin ang iyong money. Nag-aaway yung mga anak ko. Pabaluga. Ang baba anak dito, baba. Kamusta ang money ni Sagittarius? Ay, naku po, naloko na. Sandali, alis, Kamusta po ang money ni Sagittarius June 1 to 7? Uy, Onay-chan, dami yun. Ano po to? Uy! Okay. When it comes sa iyong money, sa money mo, ang nakikita ko sa'yo, magkakaroon ng delay. No? Magkakaroon ng delay sa'yo. Ibig sabihin, if you want a big success or gusto mo talaga ng big changes happen sa pera mo, medyo delay siya. Pero maging patient ka lang daw dito. Sa nakikita ko dito. Na-delay lang siya. Magdi-delay lang siya. Maaring may hinihintay ka, ganyan, or may mga sitwasyon na loss of control kasi ito Yan, maaring hindi mo kontrolado this time yung money mo para magkaroon para ayusin, no? Sa nakikita ko dito. Ibig sabihin, pinipilit mong magtiis o magtimpe o hindi gumastos, pero may mga time na pagkagastosan mo talaga. Maaring iba sa inyo, you have a travel or dito si paglabas Loss of control ng money mo to. Ganyan. Kumbaga, ang money mo kasi is nagiging zigzag. Meron, wala, meron, wala. Ganyan. Hindi siya nagiging magandang cycle. Yun ang nakikita ko dito. May konting delay lang naman sa biglang paglago o pag maganda ng takbo. Anak, baba mo na kayo doon. Paluga. Dati, mami, hataray tuloy yo, mami wa. Tingnan natin. Chiyo naman yo. Shigoto shiteru kara, mami wa. Onei-chan, yoroshiku yo.
Ano pang opportunity ni Sagittarius? Aba, may mangyayari sa'yo. Ang iba pang opportunity mo, sa nakikita ko sa'yo dito, may bigla ang mangyayari na transformation sa'yo. Maring magsisimula kang muli, o may sisimulan kang muli, o you will back to the basic. Yun ang nakikita ko sa'yo. May mga sitwasyon na accept mo yung mga magaganap o mangyayari. May mga sitwasyon na tatapusin mo na yung hardship o yung lungkot o yung nangyari in the past. Ganyan. Parang mag-iiba ka ng direksyon or may tatahakin ka na bagong direksyon o bagong path sa buhay mo. This time, may umpisahan ka siguro. No? Sa iba ha, or maybe you have a travel. Ganyan. By the 8 days, 8 weeks, 8 months, or by the Hachigatsu, or maybe also is June or August, ganyan, sa iba. Yun. And then also opportunity, there's a luck. Ako nakikita sa iyo. May biglaang luck na magaganap sa iyo. Na maaring hindi mo aasahan to. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, siguro andito na yung paplanuhin nyo na. Magkakaroon na kayo ng panimulang muli para planuhin yung inyong paglago ng inyong finances or kaperahan. Makaka-recover ka raw in a sadness situation. Tingnan natin ang iyong advice. May iniisip ka? Ay! alam mo yung mahilig kasi ako mag-ayos, diba? Yung ayos ka ng ayos, pero yung hindi pumapabor sa'yo yung ayos mo kasi may mga distraction. Advice for universe. The advice. Na ano ka, no? Parang may mga bagay o sitwasyon na you're feeling trapped or may mga maling nangyari or maling desisyon. Andito rin yung sitwasyon na may mga hindi ka in-expect na bagay-bagay o sitwasyon sa buhay mo. And also, andito rin yung sitwasyon na maaaring na-overwhelm ka, no? Sa mga, sinabi ko na ba? Yun, na-overwhelm ka sa isang bagay o sa isang sitwasyon sa buhay mo. Okay, ang advice. Ang advice is, ang sinasabi dito, you need to commit to trust more to your intuition. May mga bagay na kailangan mo ng desisyonan. May mga bagay na kailangan mo maging patient. Kumbaga, huwag ka magmadali sa mga bagay. And also, may mga situation na you need to commit to accept the lesson in the past and whatever holding you back sa nakaraan. Ito na yung sitwasyon na kailangan mo ng kalimutan. Kailangan mo ng release all the baggage na nakapagpapabigat sa'yo. No? Ang sinasabi dito, kailangan mo is mag-move forward. Kailangan mo ngayon is you need to escape sa isang sitwasyon na it's not working to you anymore or getting away with something. No? So, nakikita ko dito. And then, syempre, sinasabi rin dito na
May paglipat? Lilipat ka? O pag-alis? Doji ka doon sa bagay na yun. Yan nakikita ko. Magbabago yung journey mo. Magbabago siya. Siguro mas magiging wiser and stronger ka na this time. So nakita ko, iba, parang nakakaramdam ka ng pagod. Hindi ko alam why, pero parang napifeel ko parang napapagod ka. Parang may isang sitwasyon na napagod ka. Yan, siguro if you have a travel, o nag-travel ka, o magta-travel ka, o siyempre, alam mo yung mga emotions natin, isa yung sa nakakapagbigay sa atin ng pagod. Dahil yung sa trabaho din, ganun din, di ba? Eh, siyempre, change is needed. Yun, ang sinasabi dito. Mag-focus ka daw. Mag-focus ka sa mga tao na nahadyan sila sa paligid mo, na willing silang pahalagahan ka, alagaan ka, tulungan ka. Yan ang nakikita ko dito. Kumbaga sinasabi dito is mag-escape ka sa mga tao na sinungaling, sneaky, taksil, or sa mga tao na hindi nagiging makatotohanan sa'yo. Yun. Mag-focus ka sa trabaho mo, sa mga tao na pinapahalagan ka. Yun. And you need to recover from a difficult situation into your life. Umiwas ka na lang kung kinakailangan sa mga tao na yun, na nakapagbibigay sa'yo para magkaroon ka ng emotions in life. Go to the future ka lang, ha? Arigato namaste, God bless.